Bumisita naman si German President Frank-Walter Steinmeier sa Malacanang para sa bilateral talks nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang palakasin pa ang kooperasyon sa iba pang larangan gaya ng peace and development, depensa, maritime cooperation. Pinag-usapan rin sa pagpupulong ang mga posibleng suliranin sa pabago-bagong pagsubok sa Indo-Pacific region. Narito ang balita ni Alvin Pelobelio. Nangako ang Pilipinas at ang Germany sa pagdepensa sa international rules-based order, kabilang na ang pagsuporta sa United Nations at international law sa gitna ng mga nagbabagong pagsubok sa Indo-Pacific region, Middle East at Europa, kasabay ng pagbisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa Manila. Sa isang bilateral meeting sa Palasyo ng Malacanang, inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napagkasunduan nila Steinmeier. Kabilang narito ang palitan ng pananaw sa mga isyu sa rehiyon at international. We also had an exchange of views on regional and international matters of mutual concern, including the security situation in the Indo-Pacific, in Europe, and in the Middle East. The Philippines looks forward to continuing to enhance our partnership with Germany in the years ahead. Nagkaroon din ng pagkakataon ng dalawang lider na talakayin ang kooperasyon sa iba pang larangan gaya ng peace and development, depensa, maritime cooperation, economic cooperation, climate action, enerhiya at labor. Kinikilala rin ni Marcos ang 45,000 na mga Pilipinong nakabase sa Germany na karamihan umano mga nurses at sumasalamin daw ito sa malalim na people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyang kilala din ni Marcos ang mahalagang kontribusyon ng Germany sa larangan ng trade and investment bilang mahalagang trading partner sa European Union, kasabay ng pagkilala sa kooperasyon ng dalawang bansa sa depensa kung saan bahagi ng balikatan exercises ang Germany. The President and I discussed our various areas of cooperation, including peace and development, defense, maritime cooperation, economic cooperation, climate change, renewable energy, labor. Because of these partnerships and the projects have proven to be successful and beneficial to our national development efforts. Mula pa noong 2024, 70 taon na ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at ng Germany na naitatag noong 1954. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.